Amen. Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. At kumusta po tayo? At dalayan ko na sana ay nagiging pagpapala ang programang ito, no, sa bawat isa sa atin. At tungkol sa ang ating natunghayan nga pala sa nakaraan ay tungkol sa pagsunod, ano, natin sa yapak ni Apostol Pablo, kung iyong narinig. At nawa sa ating pagpapatuloy sa araw na ito at magiging malinaw, no, na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng hindi tayo nasa ilalim ng kautusan, ano. So at ang ating pagkilala natin sa kanyang mga sinabi sa nakaraan ay ating natunghayan, ano, ang pagkilala natin sa kanyang mga sinabi, no, sa kanyang mga sulat sa salita ng Diyos. Kinakailangan nating i-consider yung sinasabi ni Pablo upang tayo ay bigyan ng kaunawaan ng Diyos. So kanyang pinatotohanan ang kanyang mga sulat, ito ay galing, ano, sa Panginoon at hindi sa tao. So wala tayong maaaring itatanong doon dahil ang mga isinulat ni Pablo ay nanggaling mismo sa Diyos, ano, at ang sabi pa niya doon, follow me as I follow Christ. So yun ang ating natutunan sa nakaraan. Marami pa rin sa mga tao ngayon na sila ay higit na naniniwala, no, sa sinasabi ng tao kaysa sa nakasulat sa pahina ng kanilang Biblia. Ito yung nangyayari ito, no, hindi natin maiiwasan na sa panahon natin ngayon at kung bubuksan mo sa kanila ang salita ng Diyos ay higit na naniniwala doon sa sinasabi, no, ng ibang tao. Hindi mismo yung nakasulat on the page of their scripture, ano. So mayroong kasabihan, ano, if the scripture makes plain sense, ano, seek no other sense. Yun ang sabi ng isang nagsabi, ano, na sinulat niya ito, no. So hindi na kailangan bigyan pa ng kahulugan, ano, ang sinasabi ng isang talata. Kung ano ang sinasabi sa isang talata, huwag na natin bigyan ng kahulugan na nandoon na, no, upang umayon lamang sa ating sinasabi, ano, o sa ating itinuturo, no. So sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, pag nabasa natin yon, hindi na natin kailangan baguhin yun, ano, magkaroon pa ng mga allegorize, no, o ina-allegorize pa natin o in-spiritualize pa natin yung salita ng Diyos kung ano yung nakasulat dun sa kanyang pahina. So kung ano nga sinasabi, yun na ating ibabahagi, ano. So madalas ang nangyayari, ang sinasabi ng tao ang higit na pinaniniwalaan, ano, kaysa sa sinasabi ng Biblia. Nakita din natin sa nakaraan, ang Biblia ay kumakausap, ano, sa iba't ibang tao. Katulad sa mga sulat ni Pablo, siya ay nangusap sa iba't ibang grupo ng mga tao. So kailangan din natin na matiyak, no, kung sino ang kinakausap ni Apostol Pablo, no, nung siya ay nangungusap o sa kanyang mga sulat. Kailangan nating matiyak sino ba itong kanyang kinakausap ayon sa kanyang mga sulat. So si Pablo kailangan nating ang tamang paghati sa kanyang mga sulat, no. Sa salita ng Diyos, lahat na yan ay from Genesis to Revelation. Ito ay salita ng Diyos na kailangan nating aralin at mayroon tayong tamang paghati. Pagdating sa sulat ni Apostol Pablo, kailangan din natin itong i-rightly divide, ano, upang bakit? Kailangan nating maiwasan, ano, yung kalituhan, ano, and the mishandling of the word of truth. Dito, nagkakaroon ng mishandling sa salita ng Diyos dahil sa hindi tamang paghati, no? Hindi natin alam, yun pala ay hindi na sinasabi no nauukol sa atin, ano. So ngayon sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, titignan natin kung kanino tumutukoy ang mga talatang ating babasahin now, no, sa ating babasahin today, no. Napakahalaga sa isang nag-aaral sa salita ng Diyos na matukoy kung sino ang kanyang kinakausap, no.
Kung isa ka sa mga taong, tandaan natin to, no? Kung isa ka sa mga taong ipinipilit ang mga aral, ano, sa apat na ebanghelyo, o malimit ito ating naririnig, no? Yung mga aral doon sa four gospels ay ipapatong, ano, sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Which is the body of Christ. Kung ang aral sa four gospel at ipapatong mo ngayon in this present dispensation, which is the body of Christ, so anong mangyayari, no? Iyong ipinipilit ang katawan ni Kristo ay dapat mamuhay sa ilalim ng kautusan. Iyon ang makikita mo sa kung ipinipilit natin ito, no? Tandaan natin, si Pablo ay nangungusap in his early ministry nung siya ay unang makakilala kay Lord, hindi lamang sa mga Hudyo, no, kundi pati sa mga Gentiles, no. So tandaan natin to, pag binuksan mo ang mga sulat ni Apostol Pablo, hindi lamang siya nangungusap sa isang klaseng grupo ng tao, kundi siya ay nangungusap sa marami, no, to the Gentiles and to the Jews, no. So in Colossians chapter 2 verses 13 to 14, basahin ko sa inyo in verse 13, "And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, no? Having forgiven you all trespasses." No? Verse 14, "Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross." No? So, lahat na yan, ano, maging ordinances, nailing it to his cross. Now, sa nakaraan, ating natunghayan ang pagkakaiba ng mga grupo, no, na taong kinausap ni Apostol Pablo. Sila ay kanyang naturuan at naipakita ang kanilang kaugnayan sa Diyos sa nakaraan, ano, at sa panahon natin ngayon, ano. So, sa ating pag-aaral, napakahalaga na nakakasabay ang bawat isa sa atin, no. Mayroong mga tao na madaling mainit, no. Yung mayroong mga tao na advanced kung mag-isip, no. Bakit napakabagal nito? Kung minsan sa nakapila ka lang sa isang linya, pag mabagal yung nasa harap mo, nagagalit tayo, no. What I mean dito, mayroong mga tao na advanced kung mag-isip, ano. Subalit hindi kailangan sa ating pag-aaral, ano, ang mabilis na pag-aaral. Hindi natin ito kailangan, ano, or nagmamadali. Maaring ang ibang mga kapatid ay bago pa lamang sa programang ito, mayroong mga bagong sila ay bago pa lamang at sila ay ngayon pa lang nakapagbukas. So, kailangan nating bigyan ng pagkakataon, ano? So, ganito ang paraan na ito ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kinakailangan na hindi tayo laging nagmamadali, no? So, ito ang dahilan kung bakit nais kong balikan paminsan-minsan, ano, ang ibang mga bagay na may kaugnayan, ano, sa ating pag-aaral ngayon. So, ating balikan mamaya ang mga talatang ating nabasa, no, sa Colossians chapter 2 verses 13 to 14. Tingnan muna natin itong sa Romans chapter 9 verses 1 to 3. Hopefully, nasana tayo lahat pag nag-aaral ay mayroon tayong mga kanya-kanyang Bible na ating sinusundan, ano? At hindi na kailangan nating maging papel o ballpen na ating i-jot down ng ating mga verses nating tinutunghayan. So, sa Romans chapter 9 verses 1 to 3, basahin ko ang verse 1, "I say the truth in Christ, I lie not." Sabi ni Pablo, "My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost." Ang sabi ni Pablo sa mga Hudyo tungkol sa katotohanan kay Kristo ay hindi siya nagsisinungaling, ano? Dahil nasaksihan ni Pablo, no? Hindi siya nagsisinungaling that I have a great heaviness, ang sabi ni Paul, and continual sorrow in my heart. Ito yung damdamin ni Pablo, no? Na meron siyang kabigatan at kalungkutan
sa kalagayan ng kanyang mga kababayan, lalo na sa kanilang sitwasyon in those days, nang pagkatapos na patayin si Jesus and then they rejected the Holy Spirit until pinatay nila si Esteban. So in verse 3, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Ito ay isang kahabagan sa kanyang mga kababayan. Makita natin na parang ito ang damdamin ni Moises. Parang ito ang damdamin niya kung hindi sila patatawarin ng Diyos nang magkasala ang bansang Israel, ano ang hiniling ni Moises? Ang kanyang hiniling, sabi niya na burahin na lamang ang kanyang pangalan. Saan? Sa aklat ng buhay. Imagine kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, abay merong pag-asa na merong chance na ito ay mabura doon. Kasi merong sabi ni Moises, ito ay pwedeng burahin. Ibubura na lang niya. So, meron na tayong kung gusto mo, anyway, kung gusto mong marinig ang tungkol sa doktrinang ito, what's my topic on what is written in the book of life. Meron tayong isang particular na topic on that subject, who is written in the book of life. Sa talatang ito, parang sinabi ni Pablo na nais pa niyang mawala na, o siya ay mamatay na, maligtas lamang ang kanyang kababayan. Ganito rin ang sinabi sa Romans chapter 10, verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, so ito yung kanyang panalangin, that they might be saved. Ang puso ni Pablo ay nais maligtas ang kanyang mga kababayan. Tandaan natin, Romans chapter 9 to 11 ay bahagi sa iyong Biblia na nang ito ay mahulog sa Acts chapter 7. Ito yung sa panahon na ang body of Christ ay wala pa, hindi pa nag-exist, sapagkat sa panahon iyon si Pablo ay hindi pa naligtas. Nang ang bansang Israel, ito ay mahulog in Acts chapter 7, at kasalukuyan niyang inuusig during those days ang Church of God, sa mga panahon na yon. So, in Acts chapter 17, verses 1 and 2, now, verse 1, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. So, anywhere in the book of Acts, remember, si Pablo ay una siyang pumupunta o pinupuntahan niya muna ang mga Hudyo. Ito ay during the transition period na ating tinalakay sa mga ilang araw na nakalipas. Marahil kung nasusundan mo ang ating mga paksa sa nakaraan, by this time, nagkaroon tayo ng dispensational understanding sa salita ng Diyos. In verse 2, and Paul, as his manner, sabi niya, katulad ng kanyang dating ginagawa, sabi niya, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Ito ang palaging ginagawa ni Pablo pagkatapos nang siya ay naligtas. Una siyang nagtutungo sa mga Hudyo, at as his manner was. So, ibig sabihin, walang pagbabago sa kanyang ginagawa as his manner was, at ipinangangaral niya ang kanyang ipinangangaral? Tungkol sa Panginoong Yesus ayon sa sinabi o sa sinasabi ng mga propeta at ni Moses. Ito lagi ang kanyang ipinangangaral ni Pablo tungkol sa mga sinasabi ni Moses and the prophets. Walang ibang ipinangangaral si Pablo kundi ang ebanghelyo ng Diyos. This is the gospel of God. Tumutukoy sa Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos, ang Kristo, and declared by the power of His resurrection. Makikita ninyo doon sa Romans chapter 4 o chapter 1, verses 1 to 4. Now,
In Acts chapter 9, 19 to 20, basahin ko, and when he had received meat, verse 19, he was strengthened, then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. No? These disciples are the little flock people. Ito yung mga little flockers na mga tao. No? Sila lamang ang mga mananampalataya during those days. Wala nang iba. No? Sila yung mga munting kawan na sumunod sa ating Panginoong Yesus. No? By the way, we are not called disciples as they called them disciples. No? Itong mga little flockers na ito, ayon sa talata, sila ay tinawag na mga disciples which sabi niya rito, which there were at Damascus, then was Saul certain days with the disciples. No? Ito yung mga little flockers. No? So, hindi ginamit ni Pablo kahit minsan ang salitang disciples sa kanyang mga sulat. Never, no? So, tayo ay hindi tinawag ni Pablo as disciples. Ang tawag sa atin, by the way, ang mga alagad na ito, that time, had never heard the gospel of the grace of God. Ang mga little flockers na ito, itong mga mananampalatayang ito, never na narinig nila yung gospel of the grace of God. Noong si Pablo ay na-encounter niya si Jesus sa daan ng Damasco, no? Sila ang mga taong ito, no? The little flockers, no? Sila rin ang kalipunan na tinawag ding iglesia ng Diyos or the Church of God, no? Ito yung mga kalipunan na inusig ni Apostol Pablo nang siya ay hindi pa mananampalataya, no? At si Pablo hindi siya ang nag-establish sa Church of God, no? Hindi siya ang nagtayo, no? Hindi siya ang nag-establish dahil bago pa nakakilala sa Panginoon si Pablo, kanya itong inuusig, itong Church of God, at sila ay nandoon na, no? Sila ay existing, sila ay umiiral na sa mga panahon na yon. So in verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues. So ito lagi ang ginagawa ni Paul, no? He preached Christ sa mga sinagoga, no? That he is the Son of God, no? Ayon sa talata, siya ay pumunta sa mga sinagoga at ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos, no? Ang ebanghelyo ito ay pagpapakilala na si Jesucristo ay ang Kristo, no? The Son of God, and declared by the power of His resurrection. So, tingnan natin ang unang pangangaral ni Pablo sa mga Hudyo nang siya ay pumasok sa mga sinagoga. This is the first time na siya ay mangaral na kasama niya si Barnabas, na in Acts chapter 13. It is the first time na ipinangaral ni Pablo o kasama niya kasama niya si Barnabas. In verse 13, chapter 13 of Acts, now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. No? Verse 14, but when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, no? And went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. No? So, may tumawag lang, sorry, akala ko may istorbo tayo. No? Ito ang kauna-unahang mensahe ni Pablo, no? At kanyang tinalakay mula sa lupain ng Ur, no? Ang kanyang tinatalakay dito, magsimula sa Mesopotamia, sa land of Ur, hanggang hanggang sa kasalukuyang panahon nila noon, no? Hanggang sa panahon ni Pablo, no? Nang siya ay nagsasalita, tinapos niya ang mensaheng ito. Ang kanyang mensahe, kung titingnan niyo yung message niya doon sa Acts chapter 13, natapos doon sa verse 39. Ito yung kanyang sinabi sa verse 39. And by him all that believe are justified from all things. From all things. Justified from all things. From which, tandaan ninyo, from which you could not be justified by the law of Moses.
No? Ibig sabihin, hindi pwedeng pinawalang sala ang isang tao sa pamamagitan ng kautusan. So walang taong mapapawalang sala by the deeds of the law. No? Sa pamamagitan ng kautusan, wala silang o walang magiging ganap sa atin. Ayon sa talata, ipinangaral niya ang tungkol sa justification o pagpapawalang sala, na hindi kayang gawin ng kautusan ni Moses, but can be justified by believing Jesus Christ. Sa talatang ito, tungkol sa mystery na namagit sa Ephesians chapter 3, yung mystery nito, yun ang nabanggit sa Ephesians chapter 3, ay hindi pa ito natatanggap. Hindi pa ito natatanggap ni Apostol Pablo. Bagkus, ang sabi niya doon sa talata, ang hindi kayang gawing ganap sa pamamagitan ng kautusan. So, take note, in verse 2, yun ang sinasabi. So, tignan natin yung Corinthians chapter 12, verse 27. So, sabi niya rito, it is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. Tandaan natin, si Pablo ay hindi tumanggap ng minsanang kapahayagan sa Panginoong Hesus. Remember this. Hindi niya minsan na tinanggap yung pahayagan. Hindi katulad ni Moses, nang tanggapin niya yung kapahayagan ng kautusan, it is one time, kumbaga, into a one nutshell, inireveal ng Diyos kay Moses ang buong kautusan. Kay Pablo, ang tungkol sa kapahayagan niya kay Jesus, it is not one time. Siya ay tumanggap ng mga pangitain at kapahayagan kay Jesus into a progressive revelation. Siya ay nangangaral na during those days, hindi pa niya tinanggap yung kompletong kapahayagan. Kaya nga sinabi niya, siya ay ipinangangaral niya yung tungkol sa biyaya na hindi sa pamamagitan ng kautusan na mapapawalang sala. Pero hindi pa yun ang mystery na tinutukoy ng Ephesians chapter 3. So pagkatapos ng kanyang mensahe sa sinagoga, remember this, ang mga Hudyo ay nagsipag-alisan. Subalit ang mga Hentil ay nagnais na makinig sa kanya. So laging ganito, since in chapter 9 up to chapter 28 ng Book of Acts, siya ay unang pumupunta sa sa sinagoga, siya ay pumapasok at una niyang pinangangaralan yung mga Hudyo, but hindi siya tinatanggap ng marami, karamihan, At ang pag hindi sila tumanggap, sila ay tutungo, sa mga Gentiles, In verse 42, in Acts chapter 13, verse 42, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So, sa simula pa lamang, mayroon dalawang grupo dito na kanyang kinakausap or audience. As I said a while ago, mahalaga na naiintindihan natin kung sino ang kinakausap ng sumulat, or kung kanino naka-address ang kanyang sulat. Sa kanyang mga sulat ni Apostol Pablo, napakahalaga na malaman natin ang kanyang mga audience, Makita natin, dahil ang kanyang mga kinakausap ay do si Pablo ay tinawag para sa mga Gentiles people, hindi ibig sabihin sa kanyang mga sulat from Romans to Philemon ay ang kausap lang niya yung mga Gentiles people. Meron siyang, makikita natin ngayon sa ating mga talatang babasahin, na maaaring first time o nakita na natin ito na si Pablo ay nangungusap hindi lamang sa isang grupo. Let's say in Acts chapter 14,
verse 1, no? Magbabasa tayo, no? And it came to pass in Iconium, verse 1, Acts chapter 14, that they went both together into the synagogue. Ang kasama niya rito si Barnabas, no? Of the Jews, and so spake the great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. That means during those days, mayroon na pinupuntahan na ni Pablo, even itong mga Gentiles na ito, nanduroon sa loob ng mga sinagoga, no? So sila ay nakakarinig ng gospel, but not the gospel of the grace of God, no? Sa talata na naroon, ang mga Hudyo at mga Gregos, nasa gitna nila, no? So in Acts chapter 18 verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. So lagi tandaan natin ang sulat ni Pablo, although this in the book of Acts ito, no? Pero tandaan natin, ang sulat ni Pablo in the book of Acts o in the books of Corinthians, ito ay may kaugnayan, it correlates in Acts chapter 18, no? In Acts chapter 18. Ang nakasulat dun sa Acts chapter, Corinthians, 1 Corinthians chapter 18, ito ay yung mga bagay na pangyayari in the book of Acts in chapter 18. Ang kanyang pinangangaral ay tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos, the Gospel of God, no? Bagamat sa kabanatang ito ay katulad ng sinabi ko, nakaugnay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? Binanggit ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now ye are the body of Christ. Ye are the body of Christ. Ito yung first mention na binanggit ni Paul, yung body of Christ sa gitna ng Corinthian, no? In the midst of yung letter niya sa Corinthian. Now, and members in particular, sabi niya sa verse, no? Ang mystery about the body of Christ ay naipakita na kay Pablo, no, sa talatang ito. Kasi nandun na alam na ni Paul. But remember, Corinthians, Romans, and Colossians, Thessalonians, and Galatians, ito yung mga bago pa siya nakulong, no? At ito ang mga talatang ito, ang mga sulat na ito, it correlates, no, nakaugnay in the book of Acts during the transition period. Ngayon, itong sinabi ni Apostol Pablo, so katulad ng nasabi ko sa nakaraan, sa ating nakaraang lesson, ito ay nagsisimulang mabuo pa lamang itong body of Christ, no? At hindi ito recognizable, no, in those days. Hindi katulad sa panahon natin. During those days, dahil nagsisimula pa lang, sabi ko nga noon, it is like a nasa embryonic stage, no? It's in the embryonic form, no? At hindi katulad ngayon, buo na, no? At isa na lang ang nakikita natin, ano? Wala na yung mga little flock. At merong word na diminishing sa kanilang panahon na sa mga panahong iyon, ito ay lumiit ng lumiit, ano? Hanggang ito ay nawala, no? Yung little flock, yung Church of God, but yung body of Christ, ito ay lumago ng lumago. Now we can already recognize, no? It is recognizable. Hindi na kailangan ito balikan ito, ano? So ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, sabi niya rito, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother. Sino ba itong si Sosthenes? Kasama niya sumulat, ano? Sabi niya in Acts chapter 18 verse 17. So balikan natin sa Acts chapter 18 para makita natin si Sosthenes. Then verse 17, then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue. Ito pala siya isang chief, no? And beat him before the judgment seat.
and Gallio cared for none of those things. Tandaan ang sulat sa Korinto, lagi ko itong para makita ng iba na hindi nakasubaybay. Ang sulat sa Korinto ay nakaugnay sa aklat ng mga gawa, talatang 18. Now, during this transition period, dito nagkaroon ng pagkabahabahagi ang mga mananampalataya. You remember na ang sabi ng iba, siya kay Apollos, kay Pedro, ang iba naman kay Kristo, ang iba naman kay Pablo. Ito yung kanilang nagkaroon ng division. So sa lahat ng mga grupong ito ay kasama sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians and 2 Corinthians. Dito nagsimula ang, sabi ko nga, yung pagkakabahabahagi sa mga mananampalatayang ito. Mayroon sa kanila na nakarinig sa biyaya ng Diyos. Mayroon, Mayroon naman sa kanila ang nakarinig kay Pedro. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kautusan at pagtupad nito. In our series messages starting today, malalaman natin yung mga mayroong mga kaugnayan sa mga susunod na ating topic. Binigyan lamang natin ng pansin ng mga ito dahil si Pablo in those days, siya ay nakapagitna sa kanyang mga kababayan, sa mga hentil nandoon din. Sa mga Jewish people. Sa mga panahon na yon, ang mga hentil ay walang kaalaman tungkol sa kautusan. Of course, hindi naman sa kanila binigay yung kautusan Hindi naman nila ito binabasa. So, in short, ang mga Gentiles people, they are ignorant sa kautusan. So, ito rin naman ang sinasabi sa Romans, in chapter 2. So, dahil hindi pa kumpleto ang kapahayagan sa salita ng Diyos in those days. Kasi si Pablo, sabi niya, I will receive, sabi niya, visions and revelations from the Lord. Whereas yung mga James, yung mga prophetic books after the Philemon, yung Hebrew, James, Peter, ito ay in-reveal before, during those days na nandoon sila, in-reveal na ng Diyos sa kanila, at alam nila na maghahari ang Panginoong Yesus. Yes, and then sila ay dadanas ng kahirapan. Hindi katulad ngayon, madali na nating maunawaan ang mga kautusan dahil kumpleto na ang pahayag ng Diyos mula Old and New Testament. Pero sa mga panahong iyon, ang mga Gentiles people ay walang alam, at sila ay, sabihin natin yung salitang term na gamitin natin yung bulag, Sila ay hindi nakakakita tungkol doon. So Romans chapter 7 verse 1, Know ye not, brethren, sabi niya. Ito, tignan natin ang kanyang kinakausap. Kasi kung minsan napakahirap intindihin, unawain kung ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo dahil hindi natin alam kung kanino naka-address. Pero tignan natin dahan-dahan. Verse 1, Know ye not, brethren. Sino tinutukoy niya dito? For I speak to them that know the law. Sino yon? Yung mga nakakaalam sa kautusan. Of course, sino ba? Di mga Jewish people na nanduroon nakausap niya. Parang nasa isang eskwelahan, There are certain row, row 1, row 2, sila ang mga Gentiles, row 2, row 3, sila yung mga Jewish people. Just an example, So, how that the law had dominion over a man as long as he liveth? Ano ba ang nais kung makita natin dito, Ang mga hentil ay hindi ibinigay sa kanila ang mga kautusan. Remember this, Sino ba ang nakakaalam sa mga batas? Sino? Of course, ang bansang Israel. Dahil sa kanila ay binigay itong kautusan. Sa talatang ito, makikita natin that Paul is talking to them that are under the law. Yung sa grupong yon, kumbaga, nasa isang eskwelahan, ang tinutukoy niya yung mga present Jewish believers in those days, So, kahit ang mga hentil ay naroon, ang kanilang presensya ay hindi sila ang tinutukoy ng mga talata, Ang pangyayari, ang pangyayaring ito sa panahon na yon,
Kaharap niya ang mga Hudyo at the same time yung mga Gentiles people. Ang sabi sa susunod na talata ay may paghahambing. Yung paghahambing. Tignan natin yung paghahambing niya, no? In verse 2, for the woman which hath an husband is bound by the law. No? By the law. Yung, ito nasa kautusan nito, no? To her husband so long as he liveth. So, ito ang sinasabi ng kautusan, no? Bound by the law as he liveth, no? Yung tungkol doon sa married, no? Married life, no? Oh, but if the husband, yung lalaki, be dead, she is loose from the law of her husband, no? Kung buhay pa siya, he is bound, no? Kapag ang kanyang asawang lalaki ay namatay, siya ay malaya na. So in verse 3, so then, if while her husband liveth, she be married to another man. Kung sakali, mangyari yun, buhay pa kanyang asawa, she shall be called, an adulteress. Maraming mga tao sa panahon natin, ito, tingnan natin ngayon ito, application. Pag hindi natin alam yung kausap niya, ang mangyayari ganito. Maraming tao sa panahon natin trying to take this verse at ipapatong nila ito into this present dispensation. Ito ay law, ito, kautusan ito. It is not a transdispensational law, o verse, At ipapatong nila ito in this present dispensation of grace. Anong ibig sabihin? Kung sila ay divorced and married to someone else, you are adulteress. Ikaw ay isang mangangalunya, Para sa kanila, you are not saved. At kung hindi ka aalis sa relasyon na yon, yung relationship, ikaw ay tutungo sa impyerno. Actually, meron pang mga ganitong katuruan na nalilimutan nila yung kautusan ni Moses. Ito ay narinig sa ibang nangangaral. But if her husband be dead, if her husband be dead, she is free from that law. Hindi na siya nakatali, so that she is no adulteress, though she be married to another man. So, yun ang kautusan. Ayon sa kanila, ang kautusan na ito ay patuloy na umiiral maging sa panahon natin ngayon. Maging sa panahon natin ngayon. Yun ang akala nila, di ba? Yun ang nasa isip nila. Basahin natin yung verse 4. Wherefore my brethren, sabi dito, this verse is an illustration. Ito ay isang illustration. Ye also are become dead to the law. Tayo ay patay na sa kautusan by the body of Christ. That you should be married to another, even to him who is raised from the dead. That we should bring forth fruit unto God. Anday lang kung bakit ang mga hentil ay hindi na nila kailangan itong ilustrasyon. That's an illustration sa mga Jewish people, na dahil sa Romans chapter 6, tayong mga Gentiles people, hindi na natin kailangan itong illustration na ito. Dahil mayroon ng paliwanag sa Romans chapter 6. Sila ay kasama ng namatay, Sino yung kasama ng namatay? Yung mga believers, Actually, ang kinakausap ni Pablo dito, dalawa. Ini-illustrate ni Pablo sa mga Jewish people under the law, but now they are already under grace. Illustration lang sa kanila yon, ipinapakita niya, Tayo mga Gentiles people, hindi na natin kailangan yon. So sabi niya, sa Romans chapter 6, sila ay kasama ng namatay, inilibing, at muling nabuhay kasama ng ating Panginoong Yesus. To those who are part of His body, the body of Christ. Pero hindi naman natin pwedeng sabihan yung mga Jewish people in those days ng ganoon. Hindi nila maintindihan, Ang mga hentil ngayon ay alam nila ang bagay na ito. Our identity ay na kay Kristo, Sa mga panahon na yon, sabi ko sa inyo, hindi natin pwedeng sabihin yon sa mga Jewish people dahil hindi nila naiintindihan ang bagay na yon, At kailangan mong ipaliwanag sa kanya kung ano ang sinasabi ng kautusan.
kailangan natin sabihin muna sa kanila what is the law, no? So, ipinaliwanag ni Pablo sa mga Hudyo through this illustration, no? About being dead in Christ. About being dead in Christ. Ito rin na tinutukoy ni Pablo sa Romans chapter 6 about the Gentiles, no? Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, nang siya ay namatay, ikaw ay kasama niyang namatay, no? At nang siya ay inilibing, ikaw ay kasama niyang nailibing, ano? At nang siya ay muling nabuhay, into a newness of life, no? Tayo rin ay kasama niyang nabuhay into a newness of life. Yun ang ibig sabihin ng talatang, in Romans chapter 6. Kung sasabihin natin ito sa mga Jewish people o ni Pablo, during those days, hindi nila makuha yon. So, in-illustrate niya yung kautusan tungkol dun sa babae, no? Kung siya ay nakapag-asawa, hindi siya pwedeng mag-asawa mulit hanggang buhay pa siya at ito'y nangangalo niya. So, tayo ngayon, ang ipinapakita niya ngayon, tayo ay namatay na, no? Kasama din sila, no? Ipinakita lang. Ipinaliwanag ni Pablo, no? Kung ano yung pagkamatay ni Jesus. Dahil sila ay naging bahagi na rin ng body of Christ, no? So in 1 Corinthians chapter 1 verse 1, moreover, brethren, chapter 10 verse 1, I would not that you should be ignorant. Sabi niya rito, how that all our fathers, no, were under the cloud and all passed through the sea. If you have rightly dividing the word of truth, kung ikaw ay sa iyong pag-aaral, you are rightly dividing the word of truth, makikita natin ang katagang ito, our fathers, ay hindi tumutukoy sa iyo o sa akin, no? Bilang isang hentil. Tandaan natin, hindi ito tumutukoy. Pag sinabi natin in Word of God, makikita natin yung our fathers. Hindi tumutukoy yun sa mga Gentiles. Usually, ito ay tumutukoy sa mga Gentiles o sa mga Jewish people, ano? Ito ay tumutukoy sa programang Israel, ano? Si Pablo ay malinaw na hindi lamang isang grupo. Kaya ko lang tinitingnan natin itong mga talatang ito. Hindi lamang iisa ang kinakausap ni Pablo sa kanyang mga sulat, no? Sa mga taga-Korinto, no? In those present time sa kanila, no? Ang mga pangyayaring during that period ay hindi na pwedeng gamitin, ano, sa panahon natin, no? Sapagkat ang pangungusap ni Pablo dito noon ay nais niyang tulungan, ano? Ito yung sinasabi ko kanina, na nais niyang tulungan ng mga mananampalatayang Hudyo, no? Sa panahon na yon, no? Para maintindihan nila kung ano yung kautusan, no? At ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa body of Christ, no? In verse 2, and were all baptized unto Moses, no? In the cloud and in the sea. So, ang tanong ba dito, tayo ba ay nabautismuhan o dapat bautismuhan kay Moses? Hindi, no? Of course, hindi. Sapagkat ang sinabi ni Pablo ay tungkol sa mga Jewish believers, no? So, kahit na sila ay bahagi na ng body of Christ, kailangan pa rin silang ipaunawa sa kanila ang kautusan at ang biyaya ng Diyos o ang righteousness ng Diyos na hindi nila kayang tanggapin ng bansang Israel, no? Kaya sila ay nahulog, ano? So ito ngayon ang nais ipaliwanag ni Pablo sa kanila, no? In 1 Corinthians chapter 9 verses 20 to 22, verse 20, and unto the Jews, ang sabi niya, I became a Jew. Ito kanyang sikreto sa kanyang pagbabahagi, no? Ito yung kanyang, kumbaga, when you are in a salesmanship, merong kumbaga, para maintindihan natin, no? Ito yung kanyang technique na paglapit sa mga Jewish people. And unto the Jews, I became as Jew, sabi niya. Ako isang Hudyo, sabi niya. That I might gain the Jews, sabi niya. To them that are under the law, as under the law, sabi niya. Siya rin ay nasa ilalim ng kautusan that I might gain them that are under the law.
Ito yung kanyang ginagawang paraan upang malapitan niya yung mga Jewish people. In verse 21, to them that are without the law, sino yun? Sino yun? Yung mga Gentiles as without law. Sabi niya, being not without law to God, but under the law to Christ. No? So now, that I might gain them that are without law. So, vice versa, no? Dalawa yung kausap niya. So, in verse 22, to the weak became as a weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, no? That I might by all means save some. Ayon sa mga talata, makikita natin dito, ang motibo ni Pablo ay para maligtas sila, ang kanyang mga kababayan, no? Of course, pati ng mga Gentiles people. Alam ni Pablo kung saan sila galing, no? Alam ni Pablo, no? Kasi siya ay isang Hudyo, no? Ang kanilang sistema ng kanilang paniniwala. Alam ni Pablo, no? Ang sistema ng paniniwala ng mga Jewish people, no? Sa kanilang tradisyon, no? Makikita natin sa kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga ordinances, no? Na kanilang tinutupad, no? Na kanilang sinusunod, no? Alam ni Pablo ang pundasyon ng kanilang paniniwala. That is their foundation, no? Kailangan silang maturuan, no? Unawain upang kanyang kailangan ni Pablo na masakyan, no? Unawain sila, no? Upang kanyang ibahagi ang bagong pundasyon. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na antimano yung maski kahit na dun sa ating pagpunta sa isang mga tao, kung meron kang kailangan sa kanila, hindi mo naman kailangan na kaagad sasabihan sa kanila. So, ang ginawa ni Pablo, yun ang kanyang ginawa, no? Pagpapakilala kung sino siya bilang isang under the law. So, siya ay sumusunod sa mga ordinances, no? Sapagkat ang nalalaman nila ay kailangan nilang tuparin ang kautusan. Itong mga Hudyo na to, kailangan tuparin ang kautusan, tapos sasabihin mo, we are now under grace. Paano nila maintindihan yun, no? Hindi nila maintindihan yun. So, sa Biblia, mayroon talata rito na balikan natin yung sinabi ni Jesus, no, sa sa mga taong kanyang nakaharap, in Matthew chapter 5 verse 25. Sa talata, ang sabi niya, agree with thine adversary quickly. Ganito ba yung yung agree, sabi niya, with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him. Lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. So, ito ang sinabi ni Jesus tungkol sa isang nagdadala ng handog, Kailangan mo na niyang makipagkasundo sa kanyang kapatid, bago siya pumunta sa altar para i-present niya ang kanyang handog. Kailangan muna siyang makipagkasundo. Kung hindi, baka along the way, siya ay dadalhin pa sa kulungan. So, this verse, I believe, this is a transdispensational verse. Agree with thine adversary quickly. Madalas kapag nakarinig ang iba na maling doktrina, ito tayo, Madalas pag nakarinig ng maling doktrina o hindi ayon sa paniniwala, maging sila, maging tayo, madalas ang kanyang tugon natin, ay mali siya at kanya itong itutuwid, Ako madalas kong na-experience, madaling kung hindi sang-ayon sa kanilang pananaw, sa kanilang set of doctrines, itutuwid kanila, Ang sabi ni Pablo sa kanila, I became as a Jew, or them under the law as under the law, Sinang-ayunan sila. Of course, yun naman talaga namang yun ang naging tinatayo ni Pablo before. Ito yung kanyang ipinaglalaban, Mayroong principle sa talatang dapat tayong makipagkasundo, Agree with them quickly, to your adversary, At iwasan na magkaroon ng pagitan, sa iba, And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews, to them that are under the law, as under the law,
that I might gain them that under the law. So ipinakita ni Pablo kung sino siya, no, bilang isang Hudyo at nabubuhay sa ilalim ng kautusan. Because si Paul, siya ay mahigpit, di ba? Siya ay isang Pharisee at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Hudyo, no? Pero hindi na ito ang pakikitungo ng Diyos ngayon. Ito ang kanyang nais ipakita, no? Pero hindi na ngayon, no? Subalit ang madalas na nangyayari kapag hindi hindi kasang-ayon sa kanilang pananaw, even them, no? Right away, they will accuse you wrong. Nangyayari ito, no? Madalas. At ang tawag sa iyo ay heretics. Ang mga hidwang pangangaral, no? Ito, parang ang sinabi nila, you are wrong and they are right. Yun ang vice versa yun, di ba? Pag mali ka, it means sila ang tama. So, in 1 Corinthians chapter 10, verse 16 and verse 21. So, ating itong basahin, ano? Verse 16, the cup of blessing which we bless is not the communion of the blood of Christ. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? In verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and cup of devils. Sabi niya, you cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Kung naiintindihan natin ang tamang paghati sa salita ng Diyos, alam natin ang doktrinang ating natututunan, ano, kay Pablo. Tungkol sa kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. Ito ay sa biyaya lamang ng Diyos. Ito ay mali, tandaan natin, kung dadalhin natin ito during the earthly ministry of Christ. During the earthly ministry of Christ, sa gospel, ano, kung pinipilit din natin ang mga sinabi ni Jesus sa mga taong nasa ilalim ng kautusan, at upang gawin din ito na nasa ilalim ng biyaya, lumalabas na tayo ay walang pagkakaiba sa mga nasa ilalim ng kautusan, no? Di ba? Kapag ipinilit ang isang nag-aaral sa salita ng Diyos, ang parang ito, no? Ipinipilit niya ang kanyang sarili na mabuhay sa ilalim ng mga kautusan at hindi sa biyaya ng Diyos. Para bang, ang sabi nga, pinaghahalo niya yung langis sa tubig, ano? At hindi mo ito pwedeng gawin, ano? Hindi, sa ating buhay bilang isang mananampalataya, hindi natin pwedeng pagsama yung law and grace dahil ito ay kontradiksyon yan, ano? During the earthly ministry of Christ at ang kanyang ministeryo ay para sa mga Hudyo, no? In Romans chapter 15 verse 8, ang kanyang ministry is to the circumcision, to the Jewish people. Maraming mga tao sa panahon natin na nais gawing panuntunan, ano, ang kanyang mga sinabi sa mga Hudyo, no, na nagsisusunod, ano, sa kanya noon. Now, kung paanong ito na aayon, no, kung paanong hindi ito naaayong ganito rin ang nangyayari, no, sa taong tumitingin sa mga talatang ito. Kung hindi ito naaayon, ano, ganito rin ang sa talatang ito ating babasahin na ganito rin ang kanilang pananaw, ano. In verse 16 sa 1 Corinthians chapter 10 verses 16 and 21 na ating binasa kanina, no. The cup of blessing which we bless, it is not the communion of the blood, no, of Christ. Of Christ, sabi niya. The bread which we break, sabi niya, it is not the communion of the body of Christ. Sabi niya sa 21, ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. You cannot be partakers of the Lord's table, sabi niya, and of the table of devils. Now, sa parehong paraan na ito na mali na kumuhat si Pablo sa kanyang mga aral, ano? Hindi pwedeng kumuha si Pablo sa kanyang mga aral at ibabalik ito sa ilalim ng batas ni Moses, no? So ito ay
mali din para sa sino man ngayon na tumingin sa mga talata na ito, no? Mayroong akong topic sa nakaraan. Basahin na inyo na lang panoorin, no? Tungkol sa ordinansa ng Panginoon sa kanyang huling hapunan, no? Meron tayong topic na gano'n, no? Na nasa chapter 11 sa susunod na chapter, no? Kung naalala mo ang katagang as often as you do this remembrance of me. Mayroon ding nagsasabi kung hindi natin dapat ginagawa ang huling hapunan, ano, ng Panginoon. Or itong Passover. Actually, this is Passover for Israel, no? Ito yung Passover, no? So, sana pakinggan niyo yung in detail yung Lord's Supper 1 and 2, no? So, ito yung Pasko na pinagdiriwang ng marami, no? So, ano ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Actually, until now, yung maraming mga tao na kanila itong ginagawa, no? At alam naman ninyo kung saan nanggaling ito. Ito ay teaching ni Agustinian, no? So, long time ago, no? So, in 1 Corinthians chapter 10, 16, and 21, nais ko lang makita natin, no? Ano ba yung nais nating makita rito? Ang isinulat ni Pablo ay hindi pwedeng dalhin ito in the gospel of our Lord Jesus Christ. In the four gospel, no? Dalhin natin yun doon, no? Katulad ng ordinansa na ipinagagawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Kailanman na hindi inuutos, no? Para sa gawin ng bagay na ito para sa katawan ni Kristo, no? Wala itong yung mga palatuntunan na yan, ano? Wala itong mga ibinigay para sa mga para sa body of Christ for both Jews and Gentiles, no? For both Jews and Gentiles, no? So, kung nais mong makita ang tungkol sa detalye nito, as I said, pag buksan ninyo yung ating topic sa Lord's Supper, no? At inyong panuorin, no? Sa Colossians chapter 2 verse 13, and you being dead in your sins, ang sabi niya sa verse 13, and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him. Kung titignan nyo itong talata na to, sa unang mga phrases na sinabi, it is referring to the Gentiles believers, di ba? And you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh. That is, yun ang mga Gentiles people, no? Hath he quickened together with him, sabi niya. Pero sa last phrase, having forgiven you all, sabi niya, trespasses. So kung inyong natungayan sa nakaraan, no? So tandaan natin, by the way, may pagkakataon, no, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ay nakakasumpong tayo ng mga salita na nagkakaroon tayo ng katanungan, no? Of course, din natin yun ang talagang pag-aaral, no? Pag nakikita mo yung mga bagay na yun, no? Katulad sa talatang ito, sa umpisa pa lamang malalaman na natin ito ay katulad ng sinabi ko, tumutukoy sa mga Gentiles people, no? Subalit sa huling salita ng talatang ito ay mayroong, kumbaga sa sinulid, buhol, no? Yung mayroong buhol. Parang look. So, ang ibig kong sabihin, ang salitang trespasses. Kung nandyan kayo, narinig niyo o napanood niyo yung nakaraang topic about the word trespasses, ang ating tinalakay sa nakaraan, ang salitang ito ay laging nakaugnay, no, sa mga Hudyo, no, dahil sila ay nasa ilalim ng kautusan, no. Ang kautusan ay ibinigay sa mga Jewish people at ito ay isang boundary, no. Pag ito ay lumampas ka doon sa boundary na yon, ang tawag doon trespasses, no. Pag lumabag ka doon, no. Sa mga Jewish o sa mga Gentiles people, there is no law, no, to be trespasses, no, o to be trespass, no. Wala, no. Hindi naman sa atin yung kautusan, ano. So, hindi tayo nakaranas ng paglabag, ano.
Dahil alam natin na mga hindi tuli, sila ang mga hentil, ano? Kanyang binuhay kayo na kalakip niya, no? Sabi niya, no? Na ipinatawad sa atin ng lahat ng mga paglabag o trespasses, no? Tandaan, hindi ibinigay sa atin ng kautusan upang tayo ay makagawa ng paglabag, no? So, sapagkat tayong mga hentil ay pinatawad dahil sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ito, no? Marahil kung minsan hindi natin napapansin, ano? So, in Colossians chapter 2, verses 14 to 15, ang sabi niya rito, verse 14, blotting out the handwriting, verse 14, blotting out the handwriting of ordinances, no? That was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Ngayon, ayon sa talatang ito, mayroong nagsasabi na kailangan pa nating gawin ang mga ordinansang hindi laban sa atin. No? Actually, wala namang laban sa atin because we are not under the ordinances. No? Ang mga ordinance, walang ordinansa na ibinigay sa atin. So wala tayong dapat na gawin, ano? Or hindi natin walang laban sa atin kasi mayroong nagsabi, mayroon akong na-sharing which was contrary to us. Ito daw mga ordinansa ating ginagawa today, nowadays, they are not contrary to us. So hindi ganun 'yon, ano? So, itutuloy natin mamaya, no? So walang ordinansa laban sa atin bilang isang hentil. Sapagkat walang ordinansa na ibinigay sa ating mga hentil, kundi ito ay ibinigay lamang sa mga Hudyo. Ano ba ang pwede nating makita dito, no? Ano ba yung lesson na pwede nating makita? Ano mang bagay ang katotohanan sa Israel? Ano man ang katotohanan sa bansang Israel, ay katotohanan din sa atin. No? Pero bilang hentil, hindi natin nilabag ang kautusan. Hindi natin nilabag ang kautusan. Pero tayo ay guilty, no, of being a sinners. The law was God's perfect standard. No? Ito ay isang pamantayan ng Diyos. Kumbaga, dito niya sinusukat ang katuwiran ng isang the righteousness, no? Katulad ng isang nilalang. No? Ano man ang katotohanan sa kanila ay katotohanan sa bawat tao sa mundong ito. So, yun man ang katotohanan dun sa salita ng Diyos, katotohanan sa lahat. No? Tayo ay hindi nasa ilalim ng mga ordinansa. No? Nais lamang ipaunawa ni Pablo sa mga Hudyo na tayong nasa ilalim ng biyaya, tayo ay wala na sa mga bagay na ito. No? Tayo ay wala na sa mga ilalim ng mga ordinance. Kaya nga, blotting, ang sabi niya doon, so basahin natin ulit. Ang sabi niya rito, blotting out of the handwriting of ordinances. No? So sa iba, hindi nila matanggal-tanggal itong bagay na ito dahil nga doon sa set of doctrines na, of course, mayroong affected, no? Doon sa set of doctrines na nandoon. But, kung susuriin natin ang salita ng Diyos, lalong-lalo na yung sinabi ni Pablo, wala na yan, yung mga ordinances na yan. Ano? So, sabi sa Romans, sa Romans chapter 3, 19 to 20, sabi niya sa verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. So, kanino niya sinasabi pagkautusan? To those who are under the law. That every mouth may be stopped, no? And all the world may become guilty before God. Ito malinaw, no? Alam natin kung ano ang nakasulat sa kautusan, no? At hindi para sa iyo. Of course, ang kautusan ay isang tiyak na termino, no? In the book of Galatians, chapter 4, verse 21. Ang sabi niya rito, tell me, sabi niya,
Ye that desire to be under the law, do you not hear the law? Sabi niya. Kapag sinabi natin kautusan, nandiyan ang banta, no? Of course, tingnan nyo yung kautusan ni Moses in the Old Testament. Nandiyan yung kulog, yung pagbabanta ng kautusan, ganito, yung kulog, mayroong lindol, lumilindol pag sila ay nagkakasala at galit ng Diyos, na may kaugnayan sa kautusan in the Old Testament. Now, ye desire to be under the law? Gusto mo bang maging sa ilalim ng kautusan? Sino ang tinutukoy niya doon? Di ba itong mga Hudyo? Bakit naibigay ang kautusan? Bakit ito naibigay? Let's continue reading. Ano sabi niya doon? So, in order that every mouth may be stopped, sabi niya, and all the world may become guilty before God. Lahat tayo ay nagkasala sa harap ng Diyos para may pakita. Ito ang alam natin that is true for Israel. Katulad na sila ay nagkasala, sabi niya, sa Diyos. At ganun din tayo sa harap ng Diyos, kahit na naka-address kung minsan sa kanila ang sulat ni Pablo, kahit na naka-address sa kanila yung sulat ni Pablo, ay ganun din tayo, sapagkat lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Marahil sa sinasabi natin, hindi ko makita ang pagkakaiba. So, dito, dahil ako, personally, medyo talagang yung mga sulat ni Pablo, if you don't have dispensational understanding sa salita ng Diyos, hindi natin talaga makikita, dahil pilit nating gagawin na ang mga isinulat ni Pablo, katulad nung sa Acts chapter 11, nang binigyan ng kapahayagan ng ating Panginoong Yesus si Paul, actually, ang revelation na yon ay kwento ni Jesus Christ kay Paul. Basahin niyo yung Acts chapter 11, during that night, nang ipagkanulo ni Judas Iscariot si Jesus Christ, in your section of your scripture, ito ay isang ipinahayag ni Jesus Christ kay Paul directly. Hindi siya nag-quote, but ito mismo ay ipinahayag. Kaya nga yung ibang red letter tawag dito, Bible, walang red letter yun eh. Pero yun ay mga salita ni Jesus Christ na ipinahayag kay Paul, saan yun? 1 Corinthians chapter 11, kung saan yung Lord's Supper na ipinaliwanag niya na kailangan nilang gawin yon, not for us, kailangan nilang gawin ng mga Jewish people na yon. Subalit ito ay natigil, natigil, at mangyayari ulit yon during after na ang body of Christ ay wala na rito. During the millennial kingdom, gagawin nila yon. Sabi niya, hindi na ninyo ako makakasama, hanggang sa titikman ko yung bagong ubas, So, yun ang kanyang sinabi ni Jesus Christ. So, that means, yung ordinansa na yon sa panahon natin ngayon, ay hindi nakasama ang Panginoong Yesus doon at makakasama lang siya doon sa panahon na mga Jewish people ay kasama na niyang maghahari. So, yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11. For more details, tingnan niyo yung ating tinapik about Lord's Supper. Part 1 and part 2. So, huwag tayong mag-alala, o pag sinasabi natin na ang kanyang sulat ni Pablo ay minsan hindi natin naintindihan, So, wag tayong mag-alala, just read it honestly, at continually. Ang pagbabasa sa salita ng Diyos ay hindi naman natin ngayon, minsan hindi natin naintindihan ngayon, pero ire-reveal niya
sa ibang araw sa atin. I mean, i-reveal, magkakaroon tayo ng, dahil sa ating continuous study, nagkakaroon tayo ng unawa. No? So wag na nating hintayin na i-reveal sa atin, no? Kundi ating aralin yung salita ng Diyos. Ano? So ito ang layunin ng Diyos sa atin. Ano? Kung hindi natin ito babasahin o aaralin, ang Diyos ay walang gagawin para sa atin. Never. No? Wala siyang gagamitin para sa atin. Marami tayong hindi naiintindihan sa salita ng Diyos. Ano? Pero kung patuloy nating itong sinasaliksik, ano? Marami tayong mga katotohanan na ating makikita, of course. Nagsimula tayong walang alam sa salita ng Diyos, subalit dahil sa ating pagnanais, tayo ay natuto. No? Marami tayong nakita kesa sa nung tayo ay bagong mananampalataya. So ngayon, tayo ay patuloy na lumalago dahil honestly, tayo ay meron tayong pagnanais. No? Kung hindi ka honest dun sa pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi mo kayang tanggapin what is written on the page of your scripture, hindi tayo nga lalago. You are not considering as yung sinasabi ni Pablo. So, whatever na o ano man lang sinasabi ni Pablo ayon sa kanyang sulat, sabi ni Paul, consider what I say. And then, ang Diyos mismo ang magbibigay ng kaunawaan sa atin. Kung hindi mo i-consider, you will remain ignorant. No? Baligtad yun, siyempre. You will remain ignorant kung hindi natin i-consider what Paul says, no, sa kanyang mga sulat. No? So ano ba yung inaasahan natin, no, kung hindi natin babasahin ng kanyang salita, no, o pag-aaralan? So paano tayo lalago? Sabi ko nga sa inyo, tandaan natin, hindi pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa salita ng Diyos. Ano? Sabi nga nila, kung ano ang iyong, ito, lagi nang sinasabi ito, kung ano daw yung pinapakain o pinakakain, ito yung lumalago o lumalaki. No? Subukin mo nga namang gutumin. So, siyempre, hindi siya mananauris, hindi siya lalaki. No? Maaaring siya ay mamamatay. No? Kailangan nating tanggapin ito. No? So, patuloy nating basahin ang salita ng Diyos at huwag umasa lamang sa iba, of course. So, kailangan natin tignan kung ano ang nakasulat sa pahina ng ating mga Biblia. No? Kung hindi tayo magkakaroon ng panahon para basahin ito, no? Kahit patuloy tayong ma-attend sa mga simbahan, at patuloy tayong magkakaroon ng mga home Bible studies, so hindi tayo lalago if wala tayong personal na pag-aaral sa salita ng Diyos. So at kung hindi tayo magkakaroon ng panahon para sa basahin natin ito, tiyak na magkakaroon lang tayo ng kalituhan sa ating pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit hindi tiyak ang tumatawag yan. So, sorry at may nanggugulo, no? So ito yung dahilan kung bakit hindi tayo tiwala, sa ating natututunan, dahil hindi natin tinitignan ang salita ng Diyos at hindi tayo confident. Alam nyo, magiging confident lang ang mananampalataya kung paniniwalaan niya kung ano yung what is written sa kanyang scripture. So pasamantala atin munang puputulin ang ating pag-aaral at itutuloy natin ito at ang ating topic next time mayroong kaugnayan pa rin sa ating pag-aaral. It's a series. So let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa amin na kami ay makapagbukas sa inyong mga salita at kami ay mag-aaral, at maraming salamat sa desire na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, maging sa aming sa aking mga kapatid na aking nakasama. At marami rin pong salamat sa mga
sa mga kaibigan namin na nakakarinig o nakakapanood ng mga messages sa programang ito. Lord, I pray na i-bless them at bigyan mo po sila ng wisdom at bigyan mo po sila ng desire na magpatuloy sa aming pag-aaral ng katulad nito. At ang inyong lingkod, patuloy mong bigyan ng kaunawaan sa inyong mga salita at maraming salamat sa pagkakataon na patuloy pinagkakalob mo sa inyong lingkod. So, ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, maraming salamat, Brad at Brother Edgar, and then si Jomer, and thank you so much, at si Sister Mency. Alam ko na mayroong mga nakikinig dahil maraming mga nagbubukas sa ating pinag-aaralan. Marahil wala lang silang time kaya hindi natin nakasama. So for the meantime, bye for now and see you next time. And salamat sa inyo at to God be the glory.